Naglabas ng saloobin si Alma Moreno sa publiko, matapos ang ginawa ni Karen Davila sa kanya. Umiyak, nasaktan at napahiya si Alma Moreno sa maraming tao. Labis na nasaktan ang dating aktres sa pangyayaring ito. Si Alma Moreno ay isa sa mga pinakasikat na aktres noong 70s at 80s, kilala bilang sex goddess of Philippine movies. From ligaw na bulaklak hanggang sa mga variety shows like Loveliness, todo bigay talaga siya sa pag-arte at hosting. Hindi lang siya sa showbiz pinahanga, pumasok din siya sa politika. Naging councilor siya ng Parañaque City at active pa rin ngayon sa public service bilang barangay councilor ng Tambo. Nanay din siya ng mga kilalang personalidad gaya nina Mark Anthony Fernandez, Vandolph, at beauty queen actress Winwin Marquez. Ginaya pa nga ni Winwin ang iconic aswang look ni Alma bilang tribute sa mommy niya sa isang pageant. Aminado ang aktres na si Alma Moreno na iniyakan niya ang naging interview sa kanya ni Karen Davila sa programang Head Start. Sa kanyang panayam kay Ronald Carballo, bukod sa kanilang kumustahan ay napag-usapan rin nila ang nag-viral na interview niya noong 2015. Iniyak ko yun. Siguro kasi nasasagot ko pero dinidiin eh. Nasagot ko na, pero inikot-ikot ako so narattle ako. Lalo akong ninervyos pero naintindihan ko pa yung mga tanong. Nasagot ko, saad ni Alma Moreno. Kwento pa niya, noong mga panahong nag-trending siya ay nagdesisyon siyang mag-check-in siya sa hotel ng 3 days, kasama ang mga anak at doon ay iniyak ang lahat. Aminado si Alma na talagang nasaktan siya at nakaramdam ng galit noong mga panahon na yon. Hindi galit na galit, ngayon ko lang sasabihin ha. Pero tapos na yon. Kami ni Karen, wala na yon. Nakaramdam ako ng galit ng konti, pero para maging personal na galit, hindi say ni Alma. Aniya, napatawad naman na raw niya si Karen Davila, lalo na't matagal nang tapos ang nangyari. Matatandaang nag-viral noon si Alma Moreno, dahil sa kanyang interview kay Karen kung saan natanong siya tungkol sa mga issue sa bansa gaya ng same-sex marriage, anti-discrimination bill, at reproductive health law, at ang mga sariling advokasya sa kanyang pagtakbo, bilang isang senador noong 2016 elections.